Paano ba naging korap ang Pilipinas at saan nagsimula? Korupsyon, isa sa pinakamalaking suliranin ng Pilipinas. Pero paano nga ba ito nagsimula? Hindi ito basta lumitaw lamang sa modernong panahon. Ang ugat ng katiwalian ay nakatanim sa ating kasaysayan, mula sa mga mananakop na Kastila, Amerikano at Hapon hanggang sa pagbabalik ng ating kalayaan. Isang pamana ng kolonyalismo na patuloy na bumabalot sa ating lipunan. Taong 1565, dumating ang mga Kastila sa kapuluan ng Pilipinas. Kasabay ng kanilang pananakop, ipinataw nila ang mga sistemang nagbago sa buhay ng mga Pilipino at nag-ugat ng isang kulturang tatatak sa ating lipunan hanggang sa kasalukuyan. Sa ilalim ng encomienda system, pinagkalooban ng lupa at kapangyarihan ang mga Kastilang enkomendero. Hindi para maglingkod, kundi upang maningil ng buwis at mag-utos ng sansapilitang paggawa. Noong 1898, matapos ang mahigit 3 siglong kolonyalismo ng Espanya, dumating ang bagong manakop, ang Amerika. Sa simula, ipinangako nila ang kalayaan at pag-asa ng isang modernong pamahalaan. Ngunit sa likod ng mga pangakong iyon, muling naulit ang lumang siklo ng kapangyarihan na nakasentro lamang sa ilang pamilya. Bagamat ipinakilala nila ang demokrasya, tulad ng eleksyon at mga institusyong pampulitika, hindi naman ito ganap na nakabukas para sa masa. Sa halip, ang mga may kayang pamilya lamang ang nagkaroon ng boses. Sa edukasyon, ginamit ng mga Amerikano ang Ingles bilang pangunahing wika ng tuturo, dahilan upang mas lumawak ang oportunidad para sa ilan. Ngunit, nagbunga rin ito ng pagkakahiwalay ng masa na hindi kayang mag-aral. Taong 1942, dumating ang isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pananakop ng mga Hapones. Kasabay ng digmaan, nabago hindi lamang ang politika at ekonomiya, kundi pati na rin ang kalooban ng bawat Pilipino. Pagbagsak ng Maynila, nagdulot ito ng malawakang takot at kaguluhan. Ang dating masiglang lungsod ay naging abo at kuho ng alaala, ngunit sa gitna ng kaguluhan, lumala ang tinatawag na cronyism. Ang mga negosyanteng nakisama sa mga Hapones ay nagkaroon ng pabor at proteksyon. Kapalit nito ay ang kanilang kooperasyon, minsan labag sa kalooban, minsan ay para sa sariling interes. Nabuo ang survival mentality, kailangan mong makisama para mabuhay. Ang simpleng pakikipag-ugnayan sa mga Hapones ay maaring magdala ng pagkain para sa pamilya o kaligtasan. Dokumentaryo, Panahon ng Kalayaan, 1946 sa Lukuyan. Matapos ang 4 na siglong kolonyalismo, ipinanganak ang isang bansang malaya, ang Pilipinas. Noong Hulyo 4, 1946, opisyal na iginawad ng Amerika ang kasarinlan. Ngunit kasabay ng bandilang iwinagayway sa Luneta, dala rin natin ang bigat ng mga estrukturang iniwan ng mga kolonyal na kapangyarihan. Sa halip na maging malaya mula sa pamana ng katiwalian, ito'y nagpatuloy at lalo pang lumalim. Sa larangan ng politika, naging tradisyon ang palakasan system, kung saan hindi ang kakayahan kundi ang koneksyon ang naging susi sa kapangyarihan. Mula barangay hanggang Malacanang, lumaganap ang utang na loob na siyang naging mitsa ng kompromiso at pabor-pabor. Dito rin nagsimula ang pamamayani ng political dynasties, mga pamilya na paulit-ulit na nakaupo sa kapangyarihan. Ang laban kontra korupsyon ay hindi matatapos kung mananatili tayong tahimik. Ang pagbabago ay magsisimula sa bawat isa sa atin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow para sa mas marami pang makabuluhang dokumentaryo. Sama-sama natin tuklasin ang kasaysayan at hanapin ang mga aral para sa mas maliwanag na kinabukasan.